Minamahal nating kapwa mananampalataya, ngayon ay nasa ika-6 na araw na tayo na nabina para kay San Jose, na may temang San Jose, tapat at tahimik na lingkod ng Diyos. Sa gitna ng kanyang katahimikan at kababaang loob, ipinakita niya ang isang matibay at tapat na pananampalataya. Siya ang hinirang ng Diyos upang maging tagapangalaga ng banal na pamilya. At siya ring ating huwaran sa pagiging matuwid, masunurin at matatag sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa ating pagsamba at panalangin ngayong araw, naway matuto tayong tumugon sa tawag ng Diyos nang may pananampalataya at kababaang loob, tulad ng ginawa ni San Jose. Ang lahat po ay magsayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mahabagin at mapangyarihan, sa aming pagtitipon ngayon, kami po'y lumalapit sa inyo ng may puso na pagkumbaba at punong-puno ng pasasalamat. Pinupuri po namin kayo sa lahat ng iyong mga biyaya. At kami po'y nag-aalay ng panalangin ng mapagkumbaba
na naglilingkod ng walang ingay at hindi naghihintay ng papuri mula sa tao. Tulungan po kami na matuto maglingkod sa Diyos at sa kapwa ng walang hinahangad. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose, na kanyang mapangasawa at ayaw nitong maglagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot ng pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisili ng isang sanggol ng lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Nang magigising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon sa pinakasalan niya si Maria. At Jesus nga ang alam ni Jose sa sanggol. Ito ang Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay si San Jose ay isang halimbawa ng tapat at tahimik na lingkod ng Diyos. Hindi siya nag-ingay o nagmalaki sa mga mabigat na desisyon na kanyang ginagawa. Ngunit buong tapang at pagsunod niyang tinanggap ang kalooban ng Diyos. Hindi siya nagreklamo sa mga pagsubok at hindi pinili ang daang madali, kundi ang masalimuot at mapait na daan ng pag-aalaga sa ina ni Jesus at sa banal na anak. Sa kabila ng kanyang katahimikan, ang kanyang mga gawa ay nagsalita ng malakas. Isang tapat na lingkod na umayon sa kalooban ng Diyos, hindi para sa pansariling kapakinabangan. Ang halimbawa na San Jose ay nagsisilbing paalala sa atin na minsan ang tunay na paglilingkod ay hindi laging nasa harapan ng tao o sa puno ng iman, kundi sa tahimik at tapat na paggawa ng mga bagay para sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga pagkakataong ako ay nahihirapan o nagdududa, paano ko matututunang magsikap at maglingkod ng walang reklamo, tulad ng ginawa ni San Jose. Ang lahat po ay magsitayo. Pangalaga ng manlulubos at esposa ng mahal na Birheng Maria, sa iyo'y pinagkatiwala Diyos ang kanyang bugtong na anak, sa iyo'y nilaan ni Maria ang kanyang pagtitiwala, at kasama mo ang natatawang tao si Kristo. Ipakita mo rin sa amin na ikaw ang mamatahay na kami sa landas ng buhay. Ipatawid sa amin ang biyaya, awat lakas, at iadya kami sa lahat ng masama. Sumandali po tayong tumahimik at sabihin ang ating personal na kaharian. Bilang magkakapatid sa isang Diyos, awitin natin ang panalangin ni tinuro ni Jesus. Sa
ni San Jose. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Kaawaan mo kami. Diyos Anak, manunubos ng daigdig, Kaawaan mo kami. Diyos Espiritu Santo, Kaawaan mo kami. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. pinagpalang anak ni David, Ipanalangin mo kami. liwanag ng mga patriarka, Ipanalangin mo kami. kabiyak na puso ng ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Marinis na tagapangalaga ng mahal na Birheng Maria, Ipanalangin mo kami. tagapagpalaga sa anak ng Diyos, Ipanalangin mo kami. tapagtanggol kay Kristo, Ipanalangin mo kami. pinuno ng banal na mag-anak, Ipanalangin mo kami. o San Jose, lubang tapat, Ipanalangin mo kami. o San Jose, lubang malinis ang puso, Ipanalangin mo kami. o San Jose, lubang tama sa pagkilos, Ipanalangin mo kami. o San Jose, lubang mapangyarihan, Ipanalangin mo kami. o San Jose, lubang masunurin, Ipanalangin mo kami. o San Jose, lubhang matapat, Ipanalangin mo kami. salamin ng pagtsatsaga, Ipanalangin mo kami. mapagmahal sa nagdarata, Ipanalangin. huwaran ng mga manggagawa, Ipanalangin mo kami. ama ng tahanan, Ipanalangin mo kami. tagapagtanggol ng mga berhen, Ipanalangin mo kami. lakas ng pamilya, Ipanalangin mo kami. tagapagpanatag ng nabibigatan, Ipanalangin mo kami. pag-asa ng may sakit, Ipanalangin mo kami. pinta kasi ng mga namamatay, Ipanalangin mo kami. sindak ng mga demonyo, Ipanalangin mo kami. tagapangalaga ng simbahan, Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalutan, Patawarin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Dinggin mo kami, O Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kabutihan at tapat na kabiyak, di o kamahal na ina, tulungan mo kami hilingin namin. Sa anumang hindi namin makayanan kami sa sariling lakas, ay pagkalooban ng panalangin ng San Jose. Ikaw na naghahari kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kawalatian ng kanyang ngalan, Dinggin mo ang aming panalangin at makamtan nawa ang aming kahilingan. Amen. o kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kawalatian ng kanyang ngalan, Dinggin mo ang aming panalangin at makamtan nawa ang aming kahilingan. Amen. o kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kaluwalhatian ng kanyang ngalan, Dinggin mo ang aming panalangin at makamtan nawa ang aming kahilingan. Amen. San Jose, ikaw tunay na
Buenaventura, ipanalangin mo. pinagpalang Maria de la Pasión, Turuan mo kami ng katotohanan at pagmamahal. Espiritu ni Jesus, Patayin mo kami sa tuwing na gawin ng kalooban ng Ama. sa ngalan ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumandali po muna magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikaan na araw ng Misa Novenario para sa kapistahan ni San Jose na may tema, San Jose, tapat at tahimik na lingkod ng Diyos. Ang buhay ni San Jose ay isang tunay na halimbawa ng pagtibay sa tapat at tahimik na paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang pagiging tapat na lingkod ay hindi nagsamo ng atraksyon, kundi isang patuloy na pagsunod at pagmamahal sa Diyos at sa kanyang plano. Tulad ng mga palataya at pagkakaroon ng bukas na puso sa kalooban ng Diyos. Sa ating buhay, maaaring nating sundan ang halimbawa ni San Jose sa pamamagitan ng pagtanggap ng ating mga misyon sa buhay, magtiwala sa plano ng Diyos at magsikap maglingkod sa ating kapwa ng tahimik at tapat, nang hindi naghahanap ng pansin o kapakinabangan. Ang pagiging tapat na lingkod ng Diyos ay higit na nakikita sa ating mga ginagawa at sa ating mga desisyon araw-araw, na nagpapakita ng ating wagas na pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Arnelo A. Galiwan. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Pag
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, sa ating paghahanda sa kapistahan ni San Jose, St. Joseph, sama tayong magnilay ng kanyang napakagandang buhay at siya sana maging modelo ng bawat isa na natigit ng mga kabataan natin ito. Mga kapatid, dapat sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama natin ngayong aminin ang ating dagang pagkakasala. Saglit po tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyong aming kalooban. Ang lagi naming pagkukulan ng pagpapahalaga, ang kaisa-isang talagang kailangan at ang pagganap namin sa iyong pagmamahal. Kami naway makapagpupol sa pagsamba ng iyong ngalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pabasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay binigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Pinahayag ninyo ngayon ang Panginoon ang inyong Diyos. Kalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang pinahayag niyo sa inyo na kayo ay kanyang bayan. Tulad ng kanyang pangako at dapat mong sundin ang kanyang mga at tulad ng sabi niyo, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa ang sa Mapalad ang
Sumayin niyo ang Panginoon. at sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyo ang sinabi, ibigin ninyo ang inyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umiusig sa iyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti at napatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa iyo ay siya lamang inyong iibigin, anong gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba ginagawa din ito ng mga publikano? At kung ang binabati ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ng inyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niya ng mga hintil. Kaya dapat kayo maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo at ay team natin pakinggan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Taas ang kamay ng masaya. Totoo? Sabado, narito kayo sa lugar na naglalaba. Pero, napakahalaga naman ang ginagawa natin sa oras na ito. Amen? Ika-anim ng nobinaryo para kay San Jose, Saint Joseph. Bago ang lahat siguro, ako ay naririto. Natutuwa naman ako kay Ma'am Faith. Kahit ako i-text lang, tuwan-tuwa naman ako. Sabi ko magmimisa talaga ako. Kasi ngayong taong ito, graduate ako dito sa St. Joseph's Academy. Nung panahon yon, batch 1975. Sa madaling sabi, this year, 2025, 50 taon akong graduate dito sa St. Joseph. Kaya nga, ako'y nagpunta rito una magpasalamat sa inyong lahat, natigit sa Panginoon, na sa pamamagitan ng St. Joseph, kasama mga madre, ako'y paborito ng mga madre. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo sa akin bakit? Dalawa na natatandaan ng madre dito. Ha? Tandaan niyo, yung magaling at yung ulok at malikot. Hindi ako magaling. Sa madaling sabi, ay bulok na, malikot pa. Anong mangyayari sa buhay ko? Pero mahiwaga ang pagtawag ng Diyos. No, ako'y narito, hindi nakasunod. Kasi naman, wala namang high school na lalaki dito. Sayang, hindi ako class ng high school na babae. Marami silang babae sana. Pero hindi na ako yun. Kaya ito may bakot pa. St. Francis High School. 4 na taon ako doon. At pagkatapos noon, ako ay nagsasakristan lang dito sa ating simbahan. At ako nagsasakristan din dito noon. Alam ko bakit? Tanong niyo kung bakit? Pag pumasok at nagsakristan ka, pakain kami ng madre pagkatapos ng misa. Si Father
Expedition Buano pa ang aming rey. Lagi siya kinakaw sa seminaryo, nagmimisa dito ng umaga, at dito pa nakatira ang mga madre. Ako'y sakristan, kaya tuwan-tuwa ako tuwing maga, pagkatapos ng misa, kakain ako, kahit malate ako kasi nagsakristan ako. Kaya yun ang nangyari sa akin. Kaya napaka-memorable sa akin ang St. Joseph's Academy. Hindi ko malilimutan. Pero, noong ako'y nag-aaral dito, parang hindi ko naman pinapansin si San Jose. Ano ba naman si San Jose? Basta ang nasa akin sa kagraduate ko by St. Joseph, siyempre, ano po, lagi nating pinagmamalaki sa Sariaya, isa sa mga magandang paaralan. At totoo naman, St. Joseph's Academy. Ano? Napakadaming mga madre, ang gagaling ng mga teachers dito, lagi akong binabato. Yung aking teacher, kung kilala niyo si Miss Magbilang, kilala niyo si Miss Magbilang? Teacher ko yun. Binatunon ako ng flower vase sa kalimutan ko. Kaya hindi niya ako malilimutan. Hanggang ngayon, hindi ko makapaniwala si Mrs. Magbilang na pare ako. Ayaw pa niyang tanggapin. Pero alam niyo, napakahiwaga ng pagtawag ng Panginoon. Amen? Tumatawag ang Panginoon in a very silent way na talagang napakahirap intindihin. Biro mo, after that, ako may 34 years na pare na. 34 years. So I was assigned in different parishes sa Diocese ng Lucena, and the nearest is Immaculate Conception sa Lutucan. Napa-assign din ako dito sa mga taga-Lutucan dyan, Magalang, sa mga Bata, sa mga taga-Hanagdong. Yan ay dating paris ko yan. Siguro baka nabinyagan ko namin kayo doon, o nakumpinan, naging bahagi ng aming buhay. Pero yung po, mga ginawa, sa mga ginagawa ko talagang I give myself to the Lord for the greater glory. Lahat ng pinuntahan kong parokya, modesty aside, talagang ginawa ko yung dapat gawin. Lagi akong aktibo sa parokya, lagi akong bigay na bigay, bonggang-bongga, lahat ay binigay ko para sa parokya. At ang akala ko, habang buhay yon, yung pala, darating ang araw, wala pala forever. May katapusan pala ang lahat. Kaya huwag kayo maniniwala sa forever, ha? Forever, tanda din kayo. Forever yan kayo. Lahat ay lilipas. Lahat ay upas. Lahat ay may plano ang Diyos para sa ating lahat. God's plan is the best. But most of the times, it is hard and painful. But if God is silent, He is doing the best para sa inyo. Siguro dito ko may kukumpara si San Jose. Amen? Nakikinig mo ba kayo? Hindi na yata eh. Pwede mo po palakpak. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige. Pasensya na po ako kasi pag ako nagmimisa, lagi ako nagpapalakpak dahil ang papalakpak sa akin ay praising and thanking the Lord. Kaya ginawa ko ng obispo, charismatic priest. Ako ay director ng charismatic noon dito sa Diocese ng Lucena. Kasama ko yung mga El Shaddai, kasama ko yung mga lahat ng charismatic group. So may sa aming pag-misa, be on praising and thanking the Lord because He is so good and so kind to all of us. Amen? At ganun po ang napakagandang ginawa sa atin sa kanyang panaginip, sinunod niya ang utos o kalooban ng Diyos in a very silent way, tahimik at tapat. Ganun din tayo. Itong pinakamagandang katangian ni San Jose. God's plan is the best. Alam mo, madami kayong plan. Pagkatapos na kayo makagraduate dito, di pa kayo grade
grade 12. May sino yung nagrekoleksyon sa amin sa kamay ni Jesus noong isang araw. Basta nakapagmisa po ako noon, yung mga taga St. Joseph, hindi ko natiis wala daw silang misa. Ako, nagmisa sa aking So, ako na nasa kamay ni Jesus ngayon kasi nagkasakit ko ako. Nagkasakit ako dahil thank you sa mga madre na talagang they keep on praying for me and the Lord is so good. Naka-recover ako. Pero, sabi nga ay, man plans, God decides. Kaya, ang ating mga plano sa buhay, hindi yan masama. Pero tandaan ninyo, matutuloy tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ko, dahil pinabayaan ko ang kalusugan ko, bumagsak ang lahat ng pangarap. At yan ay God's way. Ito pala yung plano ng Diyos. At sa ating mga sufferings, sa ating mga pains, lahat na nagaganap sa buhay natin, amen? May dahilan na mas maganda ang Diyos. Alam niyo, napakaswerte ninyo. Napakadami niyo matututunan dito. Dadalhin niyo yan pagdating ng araw. Ako, wherever I go, bilang isang pari, I always say, graduate ako ng Catholic School, St. Joseph's Academy. Ipinagmamalaki ko. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami kong natutunan dito kahit ako'y malikot. Sa aking mga pagbabalik tanaw sa nangyari sa aking buhay, dito nagsimula isa sa mga simula ng aking bukasyon bilang pare. At that is the purpose, one of the purposes ng paglagi dito ng Franciscan Missionary of Mary. Para magkaroon ng bukasyon sa ating bayan ng Sariaya. Kaya nga sana, this is a vocation year natin sa Diocese ng Lucena. Sana may magpare, may magmare. Pero depende sa plano ng Diyos. Pero ang plano ng Diyos ay talagang magmamother ka, magpapare ka, kahit anong gawin mo. Kahit ikay malikot, kahit mahina ka sa klase, kahit mahirap ka, gagawa at gagawa ang Panginoon ng kanyang gusto. Dahil ang plan ng Diyos para sa ating lahat is the best. But most of the times, it is hard and painful. Masakit. Katulad ng pagkakasakit ko, napakasakit. Simple lang naman ang sakit ko. Ako'y na heart bypass, na kidney transplant ako, at ako'y nabulag na because of my retina, hindi na functioning, and that is because of my diabetes and high blood. Bata pa kayo. Please take care of your health. Health is wealth. Ulitin nga natin yon. Health is wealth. Ang dami nating pangarap sa buhay. Pag bagsak ang kalusugan, bagsak ang lahat. Pero still, God's plan is the best. Lagi natin sa inyong pagdadasal at hoping ang bawat isa ay nagdadasal. Taas ang kamay na nagdadasal. Sigurado ka? Pagising sa umaga, anong dasal mo? Pagising sa umaga, anong dasal? O, tuturuan ko kayo. Makinig kayo. Nakikinig pa ba kayo? Pagising sa umaga, ng mamata, ano sasabihin natin? Hindi good morning. Thank you, Lord. O, sabay-sabay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Walang gastos. Walang gastos.
Amen. May kasus ba? Ay, sino ang nagbuhay sa inyo? Tatay mo? Nanay mo? Bubuhay ka ng tatay mo at nanay mo dahil tulog ka, bubuhusan ka ng tubig. Napakatamad mo. Pero ang bumubuhay sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Gratitude is the best attitude. Matutong magpasalamat sa Diyos. Ikaw ba'y marunong magpasalamat sa Diyos? Ang taong nagpapasalamat sa Diyos, isang taong masaya ang buhay. Pero pag ikaw ay isang taong nagmamalaki at ang akala mo ay kaya mo ang sarili mo, sorry for that. We always say, without Him, we can do nothing. But with Him, we can do everything. Palakpakan ng Panginoon. Ngayong araw na ito, sa ating pagdabilang kay San Jose, lagi natin magiging modelo si San Jose. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. Yes, ang pagsunod ay kabanalan. Kaya ngayon pa, matutong sumunod sa magulang. Huwag padabog-dabog. Hindi nyo kaya ng iyong sarili lang. Baka akala mo, grade 12 ka na, grade 11 ka na, kaya mo nang mabuhay. Ang mga magulang, mamahalin at irerespeto, lalo tingin ang matanda na. Amen? Pero mga bata, may respeto sa una, magkakaroon ng magandang buhay, magkakaroon ng magandang kinabukasan. So, meaning, si San Jose is dapat isang tahimik na lingkod ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, na may pagmamahal, naging karapat-dapat sa Panginoon. Oo, hindi tayo famous, hindi tayo mayaman, pero in a very silent way, let us always obey the will of the Lord, and let us always say, Your will be done, O Lord. Sabay-sabay nga natin sabihin, Your will be done, O Lord. Sabay-sabay nga, malakas. Your will be done, O Lord. Ang kagustuhan at ang plano ng Diyos, tahimik lang nating sundin. Meron tayong magandang kinabukasan. My life sa aking buhay na nagkaroon ng napakadaming operation. My life is not easy, but I am blessed. I am blessed because God is always with me. May planong maganda ang Diyos. Gusto ko sana napakaraming plano sa buhay ko bilang pari. Ako ay 34 years na. Gusto ko bang mapasa sa Sariaya? Gusto ko bang magkaroon ng maraming parokya? Pero it is God's plan which is the best for me. Really, very painful. Masakit ang maopera ng napakadaming operasyon. Yung pala, may magandang plano ang Diyos. Tahimik lang ang Diyos at tahimik nating sundin ang kanyang kalooban katulad ng ating patron ni San Jose dito sa ating paaralan. San Jose, tulungan mo kami na sumunod sa kalooban ng Diyos at patuloy kami maging karapat-dapat sa iyong anak na si Jesus at patuloy kami mapalapit din sa ating mahal na Birheng Maria
ang ina ng Diyos at ina nating lahat. Sa inyong lahat, taos puso ko'y nagpapasalamat. Sana sa mga plano natin sa buhay natin, laging ang manaig ay ang napakagandang plano ng Diyos. Ito'y magagawa natin kung lagi tayong nagdarasal. Kaya sabi ko nga, ang pagdadasal, yan ang number one na huwag niyong kalilimutan. Pagising sa umaga in all aspect sa buhay natin, habang nag-aaral, habang tayo narito sa paaralan, always pray. Pray without ceasing. I repeat, pray without ceasing. Lagi magdadasal ng walang humpay. In bad times, pray. In good times, pray. Every day, pray. At doon tayo magiging karapat-dapat sa Diyos, katulad ni San Jose, tahimik, tapat, na lingkod ng Diyos. Tayo rin ang mga nag-aaral dito sa paaralan ng St. Joseph. Kaya nga may patron meron tayong sinusundan At ang number one natin sinusundan, kasama ang Birhen Maria, ang whole family, ay ang ating Ama, ang si San Jose, na lagi nating kasama dito sa ating paaralan. Naway kayo lahat ay mamusbos ng pag-asa, lalo't higit ngayong Jubilee Year, Pilgrims of Hope, magkaroon tayo ng pag-asa, at ang pag-asa na natin ay walang iba kung hindi Diyos lamang. Amen? Ang pag-asa natin, Diyos lamang. Umasa tayo sa Diyos, makakamit natin ang napakagandang plano ng Diyos para sa ating lahat. At ang planong ito, ang the best para sa atin. Ikaw, ako, tayong lahat, mahal ng Diyos, mahal na Birhen Maria, mahal tayo ni San Jose, the Holy Family. Sana patuloy ang pag-unlad ng ating paaralan St. Joseph. And once again, I just want to thank you. After 50 years, narito pa rin ako, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos bilang isang lingkod ng Diyos, pari na hinubog at nagkabukasyon dito sa ating paaralan, St. Joseph's Academy ng Sariaya, Quezon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa dalibo ng pagkabilayan, narinig natin sa homilya. Magsitayo. Taglayang pagtitiwala, lumapit tayo sa magpapatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at katapusan. Sa bawat panalangin ng ating sasagot, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ulitin po natin. Panginoon, gawin mo ang ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinapakita ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami ganap sa iyong pag-ibig. At nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kami ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga may sakit at karamdaman, pagalingin mo po sila
lalong-lalo na ang ating Santo Papa Francisco, sina Mrs. Gigi Ronquillo at Mrs. Ara Reyes. Naway madama nila ang iyong pag-ibig at lakas, at magpatuloy siyang magsilbing liwanag at gabay sa buong simbahan at sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway biyayaan at gantimpalaan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Kapatid, saglit po kayo mahimik at ating ipadalangin ang ating mga pasarili kahilingan. Sa katahimikan, dalangin natin ang ating mga magulang, yung sarili, O mga pangyarihan, mawayang Diyos, tigil mo po ang panalangin ng isang bayanan dahil lahat ng iti aming makamit sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ang lahat ay magsimpo at tayo ay dadakaw na sa pagdiriwang ng huling hapon. Manalangin kayo mga kapatid, mga pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa Ang mga lahat po ay kapangyarihan. magsimpo. Sa buong sambayan ng iyong banal. Ama namin na bika, pinagdiriwang namin banal na pagkain ay magdadagwa sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at pag-ibigin kami maging katambahan sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu ang aming Panginoon tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal na makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng maging handog, nawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghatihati niya yung inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang katawan ay hahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang hanggang tikman. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay ko yung pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa anak mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalusal sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Upos mo Francisco, Mel Reyna, ang obispo at ng tanang kaparihan. Alanganin mo rin mga kapatid namin na himlahin na may pag-asa sila ay muling mabuhay. Kaya din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagin dapating kami lahat ng mga kasal sa iyong walang wakas. Kaya sana mahal na Birhen Maria na ng Diyos, San Jose na kanyang esposo. Kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa diktig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambayan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, sabay-sabay nating awitin, Ama namin. O lahat tayo kumanta, ha? Malakas. Lakas pa. Ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at Leon sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas namin, si Yeso Cristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, may kapayapaan na mo sa inyo. Ay, kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay naginawang sumainyo. At sumayin niyo rin. Sabihin mo sa iyong katabi, magbabalik na ako. Bigay natin. Palakpakan ng Panginoon. Thank you, Lord. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo lahat ngayon na tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsakalang naman ako ng katawan at tubo ni Kristo para sa buhay ng walang hanggan.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang Ang malayang pagmahal sa iyong kagandahan loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapanganabang sa piging mong banal. Upang iyong pinuspos na lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng hirap. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa pasasalamat. Atin pong pasalamatan ang mga taong naging daluyan ng pagpapala ng ating butihing Diyos upang maluwalhati natin maisagawa ang ika-6 na araw ng ating nobenaryo at maipagdiwang ang banal na misa para sa ating Santo Patron, San Jose. Ang ating naging punong tagapagdiwang, Reverend Father Arnelo A. Galion, FMM Sisters, Mission Partners, Munting Tinig Choir sa pamumuno ni Binibining Inocencio, Binibining Mayo at Ginang Mirano, mga tagabasa, collectors, sacristans, PowerPoint in charge, live stream in charge, mga nagsipag-alay, mga young consonants sa pamumuno ni Ma'am Carol at ni Ma'am Ean mula sa Junior at Senior High School Department. Bigyan po natin sila ng palakpak. Ngayon din ating pasalamatan ang kaligayahan ng wala na pagdiriwang. Ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Mas maraming palakpak. Ngayon din po, sa oras na ito ay igagawad po namin ang aming katibayan ng pasasalamat. Kaya po, hayaan niyo po akong basahin ang nilalaman nito. At inaanyayahan din po ang aming punong guro, Ginang Mary Shell Manggao at patugod na aming paaralan, Sister Angelita A. Santos, at ang aming munting halo. Katibayan ng pagpapasalamat. Kabiyak ng puso ni Maria, patron ng universal na simbahan na may tayamang San Jose, tapat at tahimik na lingkod ng Diyos. Ginawad ngayong ika-15 ng Marso 2025 sa SJASQ Mini Gymnasium, General Luna Street sa Yaya, Quezon, signed by Sister Teresita Zoraida R. sa FMM, our community animator, and Sister Angelita A. Santos sa FMM, our school directors. Palakpakan po rin. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsitayo. So, sasamantalayin ko na rin po itong pagkakataon ito. So, bago tayo magtapos, una nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan po tayo ng pagkakataon para makapagmisa. Ako ninyo, ako po ay nagkasakit. Kaya ako nasa kamay ni Jesus ngayon, nagpapagaling. Pero, noon natin yung invitation, I didn't have any second thought na talagang mapunta na rin. Kasi after 50 years, really, napakatagal na noong 1975 pa. We were celebrating the 50th anniversary namin. Nag-graduate ako ng elementary dito sa St. Joseph. And sa FMM Sisters, sa panguna ni Sister Lita ngayon, maraming salamat because of the FMM missionary sisters, nagkaroon ng bukasyon. Actually, siguro masaya na kami pare na produkto na ngayon ay nagtatrabaho most of us sa Diocese ng Lucena. Talagang, sabi ko nga sa inyo, we are so proud dahil graduate kami ng St. Joseph. Sana kayo din sa inyong, because you are blessed, be a blessing to others. Amen? So sa araw na ito, ayaw din kanina, alas 12. Siguro, masasabi natin sa ating sarili, blessed na blessed ako. Amen? Amen.
pag kinumusta ko kayo, sabihin niyo sa akin, blessed na blessed ako. Kumusta kayo? Blessed na blessed ako. Laksa naman ninyo. Blessed na blessed ako. Isa pa, galit na. Blessed na blessed ako. Amen. Nakasariya nga pala kayo. Kayo ay, alam niyo pala kayong galit. Ano? Hindi na bale. Nasanay na ako sa lukban, napakababait ng tao. Hindi kanya magsalita. But anyway, alam ko namang hindi yun ano. But anyway, sa inyong lahat, maraming salamat. Sana may magpare, may magmadre sa inyong batch na ito na ating pinagbisahan ngayon. At sa panguna ng ating mahal na patron, San Jose, patuloy niya tayong biyaan ng katapatan at katahimikan sa ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihan Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Umayon tayo nagbuburi, nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Fiesta po.